lahat tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon. At ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Yaman man ito o pagkakataon, oras, buhay, lakas, lahat ng pagpapalang ibinibigay sa atin, paano nga ba natin pinapanagutan? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo, pinapaalala sa atin na hindi masamang maging mayaman. Amen? Ang masama ay maging sakim. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sinabi natin noong nakaraang linggo, pinagpapala tayo ng Diyos upang tayo'y matutong magmahal, hindi magkamal. At totoong hindi nga natin madadala sa langit ang ating mga kayamanan, pero kapag ang kayamanan ay ginamit natin sa mabuti, pwede tayong dalhin ito sa langit. Amen po ba yun? At ang punto ng lahat ng ito ay sinasagot ng Ebanghelyo natin ngayon o binibigyan ng kaugulang pansin ng Ebanghelyo natin ngayon that we should be good stewards of all the blessings that we receive. Tayo ay dapat maging mga mabuting katiwala ng anumang pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Hindi lang kasi kayamanan yung ibinibigay sa atin. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng oras sa mundo, binigyan tayo ng pagkakataon, ng mga talento at ng mga pamamaraan upang tayo ay makapaglingkod o manungkulan sa ating kapwa. Ang mga magulang binigyan ng pagkakataon na gabayan ng kanilang mga anak at sila'y palakihin ng mabuti. Tama o mali? Mga anak, binibigyan kayo ng pagkakataon na mag-aral at maging magalang sa inyong mga magulang. Tama? Mga kabataan at mga young professionals, binibigyan kayo ng pagkakataon na magtrabaho para makatulong sa inyong pamilya at para unti-unting magtaguyod ng magandang kinabukasan para sa inyong sarili at para sa inyong magiging pamilya. Tama o mali? In short, lahat tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon. At ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Yaman man ito o pagkakataon, oras, buhay, lakas, lahat ng pagpapalang ibinibigay sa atin, paano nga ba natin pinapanagutan? Isang bagay na nawawala sa isip natin kung minsan, lahat ng ito'y pahiram lang. Lahat ng ito'y ipinagkatiwala lang. Hindi ka forever na magulang. Kaya nga minsan mahirap tanggapin sa mga magulang kapag yung mga anak may sarili ng isip, ayaw na silang pansinin. Pero gano'n naman talaga, darating yung punto na hindi na ikaw ang magdidikta ng gagawin nila, gigilid ka na lang. At pag may kailangan sila,
at saka ka na lang ulit lalapit. Mahirap tanggapin, ano? Pero ganun talaga. Mga anak, ganun din, darating ang pagkakataon, ngayon, anak kayo, suportado kayo ng mga magulang, pero pagdating ng takdang panahon, lalayo din kayo sa kanila, lalo na't pag may sarili na kayong pamilya. Hindi kayo habang buhay na dependent sa inyong parents. Tama o mali? Kaya dapat ay mag-aral ng mabuti at matutong maging masipag. At hanggat may pagkakataon na mahalin ninyo at paglingkuran din ninyo ang inyong mga magulang, ay dapat din naman ninyong gawin sapagkat hindi unlimited ang buhay nila, hindi rin unlimited ang pagkakataon ninyo. Tama o mali? Lahat ng bagay dito sa mundo may hangganan. Kaya dapat ay sulitin natin ang bawat araw na ipinagkakaloob sa atin para gawin kung ano yung tama at mabuti, para ang kapwa ay paglingkuran at ang Diyos ay parangalan. Ulitin nga natin, kapwa ay paglingkuran, Diyos ay parangalan. Yun ang dahilan kung bakit tayo may mga blessings sa buhay. Yun ang dahilan kung bakit ka may buhay, bakit ka may lakas, bakit ka may talento, bakit ka may yaman. Lahat ng ito ay dapat gugulin para ang kapwa ay paglingkuran at ang Diyos ay parangalan. Minsan din kasi, ang focus natin, kaya tayo nagiging gahaman, kaya tayo nagiging kampante, ang nagiging focus na lang natin yung mga biyayang ine-enjoy natin. Paalala sa atin ni Santa Teresa ng Avila, let us love not the consolations of God, but the God of consolation. Ang mahalin natin, ang pahalagahan natin, ay hindi lang yung mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos, kundi ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Amen ba yon? Huwag nating kakalimutan palagi yung tanong na, bakit nga ba ako binless ni Lord? Bakit nga ba ibinigay sa akin ni Lord ang pagkakataong maging magulang? Bakit ba ako binigyan ng pagkakataon ni Lord na makapag-aral sa magandang eskwelahan? Bakit ba ako binigyan ni Lord ng ganitong talento? Bakit ba pinagyaman ng Diyos ang buhay ko? Isang bagay ang sigurado, hindi yan para sa sarili mo lang na kaginhawaan. Yan ay para ang kapwa mo'y paglingkuran at ang Diyos ay parangalan. So always look forward to how you will glorify God each day of your life. And how can you serve better your family, your work, and everything that you do? How can you serve better? How can you honor God more? Yan ang tanong natin araw-araw. Alam po ninyo, maraming mga tao ang tawag sa akin workaholic. Tanong niyo sa akin, bakit? Hindi ho ako nauubusan ng gagawin. Kapag po ako nasa kwarto, madalas po hindi naman ho ako nagpapahinga at natutulog at nanonood lang ng Netflix. Madalas po nagbabasa, nagsusulat, mga paperworks, nagre-review ng mga PubMats na ipopost sa page ng diocese o sa page ng parokya, at kung ano-ano pa pong mga task na related sa mga ministries na ginagawa ko. Ang tawag ng iba sa akin, workaholic. Pero para sa akin, nagsusumikap lang akong maging mabuting katiwala. Dahil hindi ko alam kung bukas magigising pa ako para gawin ko ang mga bagay na ito. Hindi ko alam kung bukas mapaglilingkuran ko pa ang Panginoon at ang aking kapwa. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa ulit ako dahil baka isang araw bigla na lang akong ma-stroke o kaya naman baka isang araw bigla na lang mawala yung memorya ko o mawala na lang yung mga gifts na ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko pinagpapalagay na habang buhay meron ako niyan. Kaya't hanggat may pagkakataon ako, gagawin ko, ibibigay ko yung best ko. Dahil deserve ni Lord ang parangal at deserve din ng ating kapwa na sila'y mapaglingkuran. Amen? Napakaganda po na practice ng mga santo, mga dakilang santo ng simbahan. Mapapansin ninyo, lalo si Saint Francis of Assisi, si Santa Teresa ng Avila. Sa desk po nila, sa mesa nila,
May nakalagay na dekorasyon. Tanong niyo sa akin, ano? Bungo. Bungo. Bakit nila nilalagay yung bungo sa kanilang desk o kaya malapit sa altar? Tanong niyo sa akin, bakit? Upang ipaalala sa kanila ang katotohanan ng mamamatay din sila. At dapat alam natin yun na ang kamatayan ay kapatid natin. Sabi nga ni St. Francis of Assisi, sister death. Kapatid natin ang kamatayan at anumang oras kakatok ito, darating ang Panginoon at ipagsusulit natin sa Kanya ang ating buhay. At ang tanong, ang buhay ba natin ay kaya nating ipagsulit sa Panginoon o ikahihiya natin ito dahil tumungangalan tayo? Naubos ang oras natin kaka-scroll. Naubos ang oras natin na pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao. Naubos ang oras natin na nakahilata. Yung mga pera natin nakaimpok lang lahat sa bangko. Wala tayong ibang ginawa sa mundong ito kundi pagyamanin ang ating mga sarili, maging komportable sa sarili nating buhay at nakalimutan natin ang layunin na dapat nating paglingkuran ang ating kapwa at dapat nating parangalan ang Panginoon. Mga kapatid, magandang practicein ninyo bago kayo matulog, yung pag-iisip na baka hindi ako magising bukas. And before you sleep, try to ask the question, Lord, have I served you well today? Napaglingkuran ba kitang mabuti, Panginoon? Pakiulit nga yung tanong, Panginoon, napaglingkuran ko ba ang aking kapwa sa abot ng aking makakaya? And if the answer is no, magdasal ka na sana buhayin ka pa the next day para makabawi ka. At siguraduhin mo na the next day, wala kang aaksayahing oras. Paglilingkuran mo, pararangalan mo ang Panginoon at paglilingkuran mo ang kapwa mo sa abot ng iyong makakaya. Amen? Sapagkat darating ang Panginoon sa oras na hindi natin inaasahan at anumang ibinigay sa ating pagpapala at biyaya, ipagsusulit natin sa Kanya. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayun din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.